Guys, na-experience nyo din ba tong yung may na-experience kasi ako na pangyayari na yung hindi ka nais-nais, yung bagang basta ikwento ko na lang kasi basta i-keep nyo lagi yung resibo nyo guys sa tuwing mamimili kayo. Kahit saan pa yan, basta may resibo, sa tuwing pamimili nyo, i-keep nyo po talaga yan. Kasi ako tuwing namimili ako, kasama ko lagi yung bunso kong si Pauline. Siya talaga laging naghahawak ng resibo doon sa guard para ibibigay sa guard. Diba? Bago tayo lalabas sa department store or grocery or at anong klaseng pamilihan pa yan kasi meron talaga sa resibo. Si Pauline talaga ang naghahawak ng resibo, bibigay dun sa guard. Pero hindi niya natapon yan. So ngayon, hinayaan ko lang kasi si Pauline kasi inaagaw talaga niya sa akin yun. Tuwing pagkatapos ng cashier, ibibigay yan sa'yo, di ba? Tapos inaagaw yan ni Pauline sa akin, tapos siya yung magbibigay dun sa guard. So after na ibigay ni Pauline dun sa guard, chinecheck ko yung resibo, kinukuha ko talaga ni Pauline, kay Pauline. Hindi naman tinatapon ni Pauline yung resibo. So, pag check ko, may nadagdag dun sa bill ko na hindi ko naman talaga siya binili. Tapos, bumalik ako, pumasok ulit ako, sabi ko sa cashier na, Miss, pa-double check nga yung yung resibo ko kasi may nadagdag na hindi ko naman siya binili. So, worth siya guys, worth 600 pesos yung items na yun ko. Tapos, hindi ko siya mabasa kasi parang putol-putol yung sulat baga. Tapos, ang amount lang nakikita ko na 600 plus. So, ayun, pinacheck ko siya. Pinacheck ko sa cashier, sabi ko na tapos ayun, tinanggal nila. Tapos ito naman, so guys, double check niyo po talaga yung resibo niyo bago kayo. So, wag niyo agad itatapon yung resibo niyo. Tapos ito pa, yung price nila sa estante guys, di ba sa mga grocery may mga may mga price yan sa estante. So, pagdating doon sa cashier, sa pag-punch na, hindi siya parehas doon sa price na nakalagay doon sa estante na yun. So sabi ko, bakit ho ganun? Ang layo ng difference doon sa estante na yan. Doon pagdating niya sa punch pang, doon kasi sa estante 100 plus lang siya. Pagdating naman sa punch, nag 200 plus na. Sabi naman ng cashier na, yun na daw ang bagong update nila ngayon sa price nila ngayon. So sabi ko, sige na lang. Sabi ko na gano'n. Di, syempre, nag-a-adjust na rin ako bilang tindera din. Nag-a-adjust na rin ako. So, paano na lang yung yung mga taong budget lang yung talaga yung pera, no? Yung umasa lang dun sa price na yun, at yun lang talaga ang dala ng pera. So, paano na yun? Di ba? So, sana, mag-update sila sa, sa price, mga pricing nila doon sa mga items. So, balikan natin yung items na yun na nadagdag sa akin. No? So, ayun, tinawag niya yung yung manager niya na para tanggalin yung nasa resibo ko kasi hindi ko naman talaga binili yung items na yun. Bakit nandoon sa bill ko? So, ang laki na binayaran ko, guys. Magkano kung hindi ko tiningnan yung bill ko na pag-out namin, so nabayaran ko yung 600 pesos, guys. Ang malaki na yun, guys. 600 makabili ka na ng bigas noon, ha? Ilang kilo na yun? 10 kilo? 6 na kilo? Magkano ba? Sa 50 ng kilo sa bigas, 55 na ang kilo ng bigas, binibili namin 55 na ang kilo ng bigas, binibenta namin na 60. So, magkano ang bigas na mabili mo doon? Ilang kilo na mabili mo doon? Sa 600 na yun. Idadagdag nila sa bill ko na hindi ko naman siya binili. So, ngayon, ayun nga, napacheck ko siya. So guys, always check talaga ng resibo niyo guys kung mamimili kayo. Double check niyo po talaga. Kung hindi ako siguro ako yung mahilig yung magtingin-tingin ng resibo ng mga pinamili kasi iba kasi ako pag mamimili ako, iniisa-isa ko talaga yan. Pagdating ko sa bahay, iniisa-isa ko talaga yan. O pagdating doon pa lang sa paglabas namin, iniisa-isa ko, titingnan ko na yan. Pero siyempre tayo namimili, alam natin kung ano yung binibili natin, di ba? So dapat nandito ito binibili ko to. Kasi pag namimili, may listahan talaga, guys. So alam ko kung ano yung nandyan sa karton na yan at alam ko kung ano yung wala pero nandun sa resibo ko. So ayun, pina-check ko nga siya. Ayun, tinanggal nila yung nandun at ni-refund sa akin yung amount na magkano yun sa items na yun.
So, 'di ba? So, sana maayos ninyo 'yan, guys. Maayos nila 'yan kasi paano naman yung mga tao na ang dala ng pera is ano lang, sakto lang talaga, no? So, yun lamang. Shinare ko lang yung experience ko. Sana ho, makatulong. Wag po natin agad itatapon yung resibo natin 'pag tayo namimili. Sana po, um, um, ano tawag do'n, makatulong sa iba 'tong ano ko, yung experience ko at makakuha din ng lessons para dun sa mga mamimili din na katulad ko. So, yun lamang po. God bless.